Panahon na nga ba para lumipat ka sa solar? Minsan akala mo wala ka nang kinatatakutan, pero kapag malapit ng matapos ang buwan, may matatanggap kang puting envelope. Isang bagay na nagpapanginig sa'yo. Bagay na natatakot ka sa mga numerong makikita mo. At nang buksan mo na ito, hindi ka nagkakamali. Kahiganteng bil ng kuryente ang nakita mo sa sobre! Aray ko po! Panibagong problema. Saan ka naman kukuha ng pambayad sa mataas na singil sa kuryente? Pero habang nag-i-scroll ka sa social media, may lumabas na advertisement. Introducing solar panels. Wala ka ng katatakutang numero. Goodbye na sa madalas na brownout at mataas na bayarin sa kuryente. Wow! Tila ba ito na ang pinakahihintay mong kasagutan sa matagal mo ng problema? Handa ka na bang subukan ang solar? Noong 1954, ipinakilala ng Bell Laboratories ang kauna-unahang praktikal na silicon solar cell na kayang gawing kuryente ang liwanag ng araw. Dahil dito, marami ang naniwalang magsisimula na ang panahon kung saan ang araw ang magiging isa sa pangunahing pinagkukunan ng enerhiya. Kaya lang, may problema. Sobrang mahal ng solar noon. Noong 1956, umaabot sa humigit kumulang $300 kada watt ang presyo ng solar cells. Sa presyong iyon, ang isang solar system na sapat para sa isang ordinaryong bahay ay maaaring umabot sa mahigit $1 milyong. Sa loob ng mga sumunod na dekada, patuloy na gumanda ang teknolohiya. Mas dumami ang gumagawa ng solar panels, mas bumilis ang produksyon at mas naging efficient ang mga ito sa paggawa ng kuryente. Pagsapit ng taong 2000, ipinatupad ng Germany ang Renewable Energy Sources Act o EEG. Nagbigay ang batas na ito ng incentive sa mga taong magpapakabit ng solar panels sa kanilang bahay. Kapag may sobrang kuryenteng nagawa ang kanilang solar panels at naibalik ito sa power grid, binabayaran sila para rito. Dahil dito, mas maraming tao ang nagpakabit ng solar panels. Lumaki ang global demand, dumami ang paggawa ng mga solar panel, bumaba ang presyo at mas dumami ang nagkaroon ng access sa teknolohiyang ito. Sa unang tingin, parang simpleng panel lang ito na nakapatong sa bubong. Pero sa loob nito, mayroon itong napakaraming solar cells. Kadalasan, gawa ang mga ito sa silicon, isang material na kayang gawing kuryente ang liwanag ng araw. Ganito ang proseso. Una, tumatama ang liwanag ng araw sa mga solar cells. Ngayon, magbibigay ito ng enerhiya sa maliliit na particle na tinatawag na electrons na nasa loob ng silicon. Dahil dito, nagsisimulang gumalaw ang mga electrons at dumaloy sa iisang direksyon. Ang pagdaloy na ito ang bumubuo ng direct current o DC electricity, ang unang uri ng kuryenteng lumalabas mula sa solar panels. Pero, hindi DC electricity ang ginagamit ng karamihan sa mga appliances sa bahay. Ang DC ay isang uri ng kuryente na tuloy-tuloy lang ang daloy sa iisang direksyon. Ito ang natural na kuryenteng ginagawa ng solar panels. Samantala, ang mga outlet sa bahay ay gumagamit ng AC electricity. Hindi tulad ng DC, mabilis na nagpapalit ng direksyon ang daloy ng AC. Ito ang uri ng kuryenteng ipinapadala ng power grid papunta sa mga bahay. Kaya ang mga outlet at karamihan sa mga appliances ay ginawa para gumamit ng AC electricity. Pangalawa, dadaan ang kuryente sa isang inverter, isang device na nagko-convert ng DC electricity mula sa solar panels papuntang AC electricity para magamit ito ng ilaw, TV, refrigerator at iba pang appliances. Panghuli, sa karamihan ng mga bahay nakakonekta ang solar panel system sa power grid at magkasama silang nagsusupply ng kuryente sa bahay. Kapag sapat ang nagagawang kuryente ng solar panels, iyon muna ang ginagamit. Pero kapag kulang ito, tulad sa gabi o kapag maulap, saka tumutulong ang power grid para hindi mahinto ang supply ng kuryente. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming pamilya ang nagpapakabit ng solar ay dahil isa itong long-term investment. Sa umpisa, kailangan mo munang gumastos para sa mga solar panels, inverter, mounting system at installation. Depende sa laki ng system at ng bahay na maaaring umabot sa humigit kumulang 300,000 pesos hanggang 400,000 pesos o nasa $5,000 hanggang $7,000. Medyo mabigat sa umpisa, pero habang tumatagal, unti-unti mo ring mababawi ang gastos. Hindi naman tuluyang mawawala ang paggamit mo ng kuryente mula sa power grid. Pero kung sapat ang kuryenteng nagagawa ng solar panels mo, mas kaunti na lang ang kakailanganin mo mula sa electric company. Mas kaunti na rin ang babayaran mo sa kuryente kada buwan. Sa maraming bansa, karaniwang nababawi ng mga may-ari ng bahay ang investment nila sa kanilang solar system sa loob ng humigit kumulang 7 to 12 years.
Pagkatapos nito, mas makakahinga na sila ng maluwag dahil ang kuryenteng nagagawa ng kanilang solar panels ay patuloy nang tumutulong sa pagpapababa ng kanilang bayarin sa kuryente taon-taon. Kung madalas kang makaranas ng brownout sa lugar mo, isa rin itong magandang dahilan para pag-isipan mo ang paglipat sa solar. Kapag ang solar panel system mo ay may kasamang battery storage, naiipon dito ang sobrang kuryenteng nagagawa ng solar panels. Kaya kahit mawala ng supply ng kuryente sa inyong lugar, may magagamit ka pa ring energy para sa mga ilaw, refrigerator at iba pang mahahalagang appliances. Depende sa laki ng battery at sa dami ng konsumo. Malaking tulong ito lalo na sa mga lugar na madalas makaranas ng biglaang brownout, bagyo o iba pang sakuna. At kahit maulap o umuulan, nakakagawa pa rin ng kuryente ang solar panels. Mas kaunti nga lang kumpara kapag maaraw. Pero tandaan, karamihan sa mga solar panel system na ikinakabit sa mga bahay ay nakakonekta pa rin sa power grid. Kaya kung wala itong battery storage, karaniwan ding mawawala ng kuryente ang bahay kapag may brownout. Isa sa pinakamalalaking kontribusyon ng paglipat sa solar ay ang epekto nito sa kalikasan. Hanggang ngayon, malaking bahagi ng kuryente sa mundo ang nagmumula pa rin sa pagsusunog ng coal, oil at natural gas. Ang prosesong ito ay naglalabas ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases na nagpapalala ng climate change. Pero ibahin mo ang solar. Habang gumagawa ng kuryente ang mga solar panel, wala silang direktang inilalabas na usok o carbon emissions. Dahil dito, nakakatulong ang solar na mabawasan ang pagdepende sa fossil fuels at unti-unting nagiging mas malinis ang pinagkukunan ng kuryente. Pero may mga mahalagang bagay na dapat mong tandaan. Hindi lahat ay pwede nang makapagpakabit ng solar. Kung umuupa ka lang ng bahay o apartment, syempre kailangan mo munang humingi ng permiso sa may-ari bago ka makapagpalagay ng mga solar panel. May mga bubong din na hindi angkop dahil sa direksyon, laki o kondisyon nito. Kailangan ng sapat na espasyo para sa mga solar panel at kung kailangang ipaayos ang bubong, mas mainam na gawin muna ito bago magpakabit ng panels. Kaya kahit mas abot kaya na ito kaysa noon, malaki pa rin ang kailangang gastusin sa pagbili at pagpapakabit ng solar system. Kailangan din itong regular na i-maintain dahil sa paglipas ng panahon, unti-unti ring nababawasan ang dami ng kuryenteng nagagawa nito. Bagamat matibay ang mga solar panel, maaari pa rin silang masira sa matitinding panahon tulad ng napakalakas na hailstorm o kaya naman bagyo. Kaya mahalagang pumili ng dekalidad na solar system at mapagkakatiwala ang installer. Ngayon, mapapayas ka na ba sa solar? Sa panahon ng patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente, sa mga nakakainis na brownout at sa mga hamon sa ating pinagkukunan ng enerhiya, ang solar ay hindi lang tungkol sa pagtitipid. Dahil kung tutuusin, araw-araw namang sumisikat ang araw. Ang tanong ay kung hihintayin pa ba nating maubos ang mga pagpipilian o sisimulan na nating gamitin ang enerhiyang matagal nang nasa ating harapan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell